Hello beautiful people. So right now uh, nag-walking ako pauwi sa boarding house because kagaling ko lang sa gym and I worked on my glutes and my stomach, and right now I'm here walking. So actually it's supposedly a run, so mag-run sana ako, but then um, exhausting siya, guys. Kasi ang layo, kasi this is my first time na mag-run ako or mag-walk ako dito sa diversion road here in Katarman. Mas malayo siya compared doon sa usual ko na dinadaanan. And right now it's 6, so dumidilim na siya, guys. Usually hindi ako like pag nag-walk ako or nag-run ako, hindi ako ginagabi. Pero I think this time gagabihin ako kasi ang layo-layo, guys. Hindi pa ako nangangalahati, as in hindi pa ako nakakarating ng CDHI, Katarman Doctors Hospital. Siguro malapit pa lang. So imagine from Katarman proper to Gaisano, kasi I ordered fries kasi nagutom ako, guys, sa pagbuhat-buhat. So after ko sa Gaisano, I decided to walk. Hindi na ako sumakay para masanay yung katawan ko, kasi for sure sasakit yung katawan ko nito. So ang tendency pag in-stop ko siya, talagang mas sasakit. Yun yung experience ko. So yung ginagawa ko para mag-less yung sakit ng katawan, yung pain, yung soreness, kinukontinue ko siya. Kasi feeling ko pag kinukontinue ko siya, hindi napapansin yung sakit. Hindi ko na nararamdaman yung sakit, and hindi na siya mas masakit. Kasi parang nasasana yung body, yung muscles ko. So, I think I can see the hospital now. So, malapit na rin ako sa Save More, which is sa crossing na siya. Pero malayo-layo pa ako sa kasi dito pa lang yun, papunta pa lang yun sa Bangkerohan eh. So malayo pa rin ako sa TP, sa boarding house. So let's see. Marami pa naman yung mga nagja-jog. This is why I like to jog here compared doon sa isla, kasi dito marami kang makikitang mga nagja-jog, nag-workout. Ang speed, no? Mother and son. So nag-run sila then, and siguro na tired. Bea Forest. Ang tawag ito, napagod, so nag-stop. Ganun din naman ginagawa ko, guys. Mag-run ako, tapos pag napapagod ako, nag-walking na lang. So marami pa rin kami, kaya hindi ako natatakot kasi marami namang dumadaan. So kung doon sa isla wala kang masyadong makikitang nag-workout or nag-run or nag-walking, I don't know why. Kaya parang nakakahiya, parang mahihiya ka na mag-run or mag-walk kasi sa'yo yung attention lahat. Kasi sasabihin nila, bakit nag-run yan? Bakit nag-jogging yan? Kasi ikaw nga lang, minsan lang may nag-jog. So parang hindi uso dun sa amin.
But for me, I want to stay fit and I want to burn fats to lose weight. Kasi guys, yung XS ko since high school, elementary actually, until last year, June last year, maintain ko yung 40 kilos ko. Dati nga, grade 10 na ako, 37 kilos lang ako. And then, nung nag-senior high na ako, nadagdagan ng 3 kilos, so nag 40 kilos. Kasi, I took vitamins. So, food supplement. Para magkalaman naman ako ng konti. Kasi ang payat-payat ko talaga dati. So, gusto kong magkalaman. Gusto kong medyo tumaba naman. So, na-maintain ko yung 40 kilos ko. But last year, during, siguro nung nagsimula siya November or October, na napapansin kong tumataba ako. As in, and then, nung nag-try ako, nung chinek ko yung weight ko, guys, 43 kilos na siya until now. I don't know nga kung nag-increase pa siya. So, doon ko na-realize na ang dali-dali lang naman pala tumaba. Ang dali-dali lang naman pala magdagdag ng timbang. By the way, dumaan na ako sa hospital and malapit na rin ako sa Save More. So, medyo konti na yung nakikita kong nagja-jog kasi yung iba pa uwi na. Kasi padilim na rin guys. So, balik tayo dun sa sinabi ko kanina na ang dali lang, ang bilis-bilis lang kung gusto mo, ang bilis-bilis lang magpataba. Pero guys, dun ko na-realize na ang hirap-hirap ng ang hirap-hirap ng magpapayat. Super hirap niya guys na kailangan magganito, kailangan mag-exercise and maging consistent ka sa pabaran mo para mabalik yung dating figure mo, yung dating katawan mo. And to be honest guys, yung extra small, hindi na siya like yung ibang sizes, I mean yung ibang fabric, yung ibang tela, hindi na siya comfortable for me to wear. So may mga dress ako na hindi siya stretchy. So, hindi na siya komportable sa akin. As in, parang body hugging na siya. And minsan, hindi na ako nakakahinga ng maayos. So, kasya na rin sa akin yung small, na dati maluwag pa sa akin yun. But, nung tinry ko, yung small, kasya na siya sa akin. And I think nga, malapit na rin kumasya yung medium. So, I'm afraid na mangyari yun kasi, guys. Ako yung tipo ng tao na ayokong paiba-iba yung sizes ng mga damit ko. So dati 23, 24 lang talaga ako. Ang luwag-luwag sa akin ng 25 sa waistline ko, sa mga shorts ko or pants. Pero ngayon guys, 25, 26 kasya na sa akin. As in. And doon ako na hindi naman siya natatakot. Like, naka-conscious lang. I mean, anxious. Doon ako na-anxious kasi ayoko ko yung tipo ng tao na ayokong papalit-palit ng sizes ng damit. Kasi gusto ko same lang yung sizes, guys. Sorry, ang dami kasing taon nakatingin sa akin, so I needed to stop talking kasi baka isipin nila na ano. I'm here in Save More. There. So, malapit na ako. Actually, hindi pa rin. Siguro mga half an hour pa bago ako makarating ng boarding house. Kasi hindi na ako nag-run. Masakit na sa legs ko and I still have my period. So, it's Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday.
it's my 4th day. So, day 4 ko na. Pero hindi naman kasi siya, nag-decide ako mag-gym and mag-walk kasi hindi naman siya heavy flow. So, like, hindi siya nakakairita. Like, hindi ako na-irritate kasi hindi naman siya hindi naman heavy yung flow niya. So, andito na ako sa this is sa Save More na. Tapos, parang bangkirohan ang tawag dito eh. Bangkirohan na yan. So, after ng bangkirohan, medyo mahaba-haba pa yan. Tapos, yung next na is Kawayan. And after Kawayan, UAP Zone 3 and Zone 2. So, yung boarding house ko nasa Zone 2. So, this is a challenge to me. And yung mga sasakyan, may mga ilaw na, which means medyo madilim na siya. Dito lang sa phone hindi halata kasi natural siguro to na effect pag sa camera, no? So, pero guys, actually padilim na talaga siya. Sorry, ang likot ko. Ang likot ng camera kasi nakakaumay. Nangangalay na yung kamay ko. So, ganito yung ginagawa ko, guys. I always bring my tumbler. Kaya lang, hindi siya like, kailangan ko siyang tipirin. Kasi maliit lang to. Only I think 800 ml lang siya. So hindi siya nag 1 liter. So kailangan kong tipirin, paunti-unti lang yung iniinom kong tubig para umabot doon sa boarding house ko. And hindi rin siya bagay, guys. Like, hindi siya maganda na habang nag-workout ka or yes, habang nag-workout ka or nag-run or nag-jog, pag nauuhaw ka or gusto mo uminom ng tubig is iinom ka ng marami kasi, guys, sasakit yung tiyan mo. So, kailangan talaga paunti-unti lang. And also, syempre, before ka uminom, dapat mag-rest ka. Like ganito, mag-walking ka lang kaunti for a few minutes, then inom ka na ng tubig. So far, hindi pa naman ako nauuhaw kasi hindi naman na siya mainit. So, I decided na after ko mag-gym, mag-jog ako kasi ayoko nang ini-stop siya. Like, stop agad. Katapos mo mag-workout, katapos mo mag-gym, mag-stop ka na, sumakay ka na agad. So, ayoko na ganun kasi for me, parang hindi nasasanay yung katawan mo. So, I need to suffer sa pain, sa body sore, para masanay yung muscles ko, yung katawan ko. So, this is what I usually do after ko mag-workout, after ko mag-gym. Nag-walking lang ako. Sinasakto ko lang ng mga ganitong oras. Halimbawa, mga 4 p.m., 4:30, or 5. Basta hindi na siya masyadong mainit. And hindi rin naman gabi. Ganun. Yung tipong aalis ako ng may araw pa. Tapos dadating ako sa boarding house nang hindi pa madilim. So, yun talaga yung ginagawa ko. Pero, since I took the other road, which is a diversion road, mas matagal siya, guys. Ang tawag dito, mas mahaba kasi yung road. Mas malayo. So, nag-start ako mag-walk 5 and it's already 6
past 6. So, mahigit isang oras na. Lampas na nga actually. And I am still here in Tagibian Bridge. So, papunta pa lang ko ng Kawayan. So, this is the first time na siguro gagabihin ako ng uwi. Kasi, madilim na siya. And wala na akong masyadong nakikitang nag-run or nag-jog. Kasi, siguro mga pauwi na rin yung mga nag-jog. So, pero hindi naman siya nakakatakot. Hindi naman ako natatakot guys kasi wala namang lumalapit sa akin. Kasi nga, pag naglalakad ako, lalo na pag mag-isa lang ako, pag wala akong kasama, ganito, solo, hindi ako natatakot kasi yung face ko talaga, yung expression ko sa mukha ko is scary. Like, walang magte-tempt na lumapit sa akin or makipag-usap sa akin kasi as in like serious face ako lagi, lalo na pag mag-isa lang ako maglalakad or pupunta sa mga lugar-lugar guys. Ang taray ko tingnan sa mata pa lang, hindi ako nag-smile, hindi ako like nag-entertain, and basta parang yung aura ko ganun is nakakatakot. And parang ano ko siya, parang way ko siya na para maging secured ako kahit saan ako pumunta guys. Yung parang yung safety pa rin kahit mag-isa lang ako at kahit babae ako, like walang manalapit sa akin or magte-tempt na lumapit sa akin kasi parang my expression, my facial expression is my way or is my type of like parang kinukonsider ko siya na defense. So siya yung parang pang-depensa ko sa mga lalo sa mga lalaki syempre. Pero hindi pa rin may iwasan naman na may sisita talaga sa'yo. Like kanina nag-walk ako papuntang nag-automatic na yung bright yung light niya. Ibig sabihin madilim na talaga. So kanina papunta ko ng Gaisano, may nag-hi isang kuya. So siguro nag-work siya sa hardware kasi may dalang steel bar, naka-tricycle siya, sidecar, tapos may kasama pang isa. Tinawag ako kasi nag-walk ako malapit na sa Rizal Grand Mall. So tinawag niya ako, sabi niya, "Hi ate." So tiningnan ko pero hindi ako nag-hi, hindi pabalik ganun kasi ayaw kong yung ma-misunderstood ganun, ma-misinterpret. Pero hindi naman yung maldito talaga, hindi naman ibig sabihin na maldito talaga ako guys. I just control kung sino yung pinipili ko kung sino yung i-entertain ko para na rin safe ako. So meron pa pala mga nag-walking, I think family sila kasi may mother, may nanay, tapos mga binata, mga teenagers ganun. So siguro sweet pag ganun na family bonding nyo yung like bonding nyo ng family yung mag-workout or mag-jog, yung parang ba kayo, health conscious ganun, para yung lifestyle nyo ganun ba. So may mga nakakasabay, may mga nakakasalubong din ako guys na mga classmates ko and my former classmates sa Radtech, kasi nakikilala pa rin naman nila ako, and I'm glad kasi hindi nila ako nakakalimutan, So kanina I think tatlo sa mga classmates ko yung nakasalamuha ko.
So, sila papunta na doon, ako naman dito. And, parang nakaka-inspire siya, nakaka-motivate na hindi ka mag-stop. Like, hindi ka ang tawag dito, lazy, tamarin, ganun, na mag-workout kasi may hinuhugutan ka, may hugot ka, ganun. So, for me kasi yung problem sa akin, hindi naman siya problem if you are contented and if you love your body. Hindi naman siya problem. Pero for me, ayaw ko talaga na bloated yung tummy ko, yung tiyan ko. Kasi guys, sa term namin, in my dialect, in our native dialect, pusunan. Ayaw ko na ganun. Pero, pusunan talaga ako guys. Like, dito sa may puson area ko, sa may abdomen, like, bloated talaga siya. Kaya, para ka na ring chubby tingnan. Pero, I didn't mean to judge those people na chubby. Hindi ako, like, I didn't mean to discriminate or criticize them. I just really don't like na ganun ako. Kasi, kung mapapansin nyo, sa mga nakakilala sa akin guys, I really like to wear mga body-hugging dresses, especially for occasions or events. So, yung sinusuot ko talaga, yung mga dresses ko talaga is mga fitted. And sobrang halata siya guys, yung tiyan ko. Kaya, pinapractice ko talaga siya na maghihiyak ako. Like, pipigilin ko yung paghinga ko para flat tingnan yung tummy ko. So, that's why nag-decide ako last month, March, na mag-go for a run or mag-walking or mag-gym. Kasi hindi naman sa wala akong glutes or like okay naman siya. May glutes naman ako. Yung puwet ko hindi naman masyadong flat. Pero parang gusto ko siyang improve. Kasi nga yung mga sinusuot ko nga mga body hugging na mga dresses, long dresses na body hugging or mga tawag dito, mga mini dresses, small dresses or short dresses. Kasi mahilig ako sa dress. Actually, mahilig ako magsuot ng dress sa mga occasions. Kasi for me, it's formal kapag dress compare sa pants. So, gusto kong like maging rounder siya, mag-improve siya. Hindi naman yung gagaya ni Tony Fowler na grabe naman yan, times 10 siguro yun, no? So, yung sakto lang na hindi ka magmumukhang turon. So, like yung may ano naman, yung may shape naman siya. Yung curvy naman siya tingnan. So, that's why nag-start ako mag-gym. Pero since hindi ko afford yung may coaching, yung may mentor, yung may mag-aalalay, yung ginawa ko, nag-watch ako sa YouTube about sa gym equipments. Kasi guys, to be honest, mukha akong nung first time kong mag-enter sa gym, para akong bata na walang kaalam-alam. Like, as in, literal na hindi ko alam kung paano ko magsisimula, kung anong equipment yung una kong gagamitin. Kasi hindi ko alam kung paano gamitin. Kasi yung ginawa ko, silently, nag-observe ako sa mga nandun kung paano nila gamitin. Tapos after nilang gumamit, tinatry ko ito sarili ko. And I'm just so glad kasi merong iba na nakakapansin na hindi tama yung paggamit ko. So, kino-correct nila. Which is, I find it like hindi siya masama or hindi ako ma-offend kasi syempre guys, pag
mag-workout ka, dapat may yung posture mo, yung angle mo is tama. Kasi akala mo yung wino-work mo is yung ginagawa mo is yung target mo is glutes, pero hindi pala, kasi isang pagkakamaling angle lang or posture lang, ibang body parts na pala yung na-work mo. Akala mo glutes, akala mo sa puwet yung na-work mo, pero legs pala, ganun. So I find it like good, kasi kahit paano may nagko-correct sa akin na hindi ko kailangan magbayad. So magbabayad ako for entrance, 50 pesos. Unlimited na siya, guys. So nagbubukas sila sa fitness ground, I think 9 a.m. until 9 or 10 p.m. So 12 hours. So pumupunta ako hapon after ko mag-lunch, kasi hindi pwedeng hindi kakain yung, lalo na sa babae, kasi napanood ko sa Facebook, I think, or TikTok, na hindi pwedeng hindi kakain yung babae, lalo na yung babae, hindi pwedeng hindi siya kumain before mag-workout, kasi yung stress hormones natin, guys, paggising natin is like agad siyang mataas yung stress hormones natin, and that is very like yun yung madalas na nangyayari. Kaya pag yung tendency pag mag-decide ka mag-gym or mag-workout na wala kang kinain, yung stress hormones mo tataas siya, mas magi-increase siya, kasi nga syempre pag mag-workout ka, mapapagod ka, exhausting, tapos dehydrating pa, tapos wala ka pang kinain. So imbis na yung pag-workout mo is makakatulong sa'yo na mag-distress or maging kalmado, ganun, or ma-relax ka, is mas lumalala yung stress hormones mo. So yun yung ginagawa ko, finalo ko siya, which is hindi naman masama kung sundin mo, diba? So before ako magpupunta ng gym, magla-lunch muna ako, and then pahinga for 30 minutes, tapos maliligo, and then prepare na papunta sa gym. So ganun yung ginagawa ko, guys. Tapos iniiwasan ko na after ko mag-gym is kakain ako, kasi parang hindi rin siya magiging effective kung kakain ka, lalo na kung dadamihan mo. Pero kung kakain ka lang rin naman, better eat chocolates or sweets para tawag dito, para yung sugar natin sa katawan, yung glucose natin is ma-activate natin, and hindi tayo maka-feel ng pagod or ng antok, kasi activated yung glucose natin, yung sugar natin. So gising tayo, or energized pa rin tayo. So parang hindi masyadong nakaka-exhaust pag ganun. Pero dapat i-control mo rin, kasi too much sweet can lead to diabetes. Lalo na kami, yung lahi namin, yung clan ko is may lahi kami, may medical history kami ng diabetes and hypertension or high blood. So pero ngayon hindi ako nakahanap ng store na pwede kong bilhan ng sweets, kaya bumili na ako ng street food. Bumili ako ng pugo, itlog ng pugo for 20 pesos, and then water lang, ganun lang. Haba na ng video, wait lang. Update, guys, nandito na ako sa may Veranda Suit. So malapit na siya sa Kawayan. Actually Kawayan naman na to, pero malapit na siya sa may simbahan ng Catholic. Nandito na ako sa may gas station.
And guys, one fact na mabibigay ko sa inyo, if you start working out, if you start walking, running, or jogging, or kahit sa gym, mapapansin nyo yung after nyo mag-gym, after nyo mag-workout, after nyo mag-run, like pag nag-take ka ng picture or manalamin ka guys, ang fresh mo tingnan, kahit ang lagkit ng katawan mo at ang oily ng face mo, hindi siya yung oily na pangit tingnan or yung haggard ka tingnan. Yung glow niya different guys. Yung glow niya is very different doon sa glow ng stress or haggard. So mapapansin mo na parang fresh ka tingnan or glowy yung mukha mo, yung skin mo. Kasi yung yung toxins sa katawan natin is na ilalabas. Tapos nakakapag-exercise pa tayo. So ang ganda lang niya, ang ganda ng effect niya sa atin. Even like one day ka pa lang na mag-decide na mag-jog, mag-walk, or mag-gym, mapapansin mo talaga yung glow sa mukha mo. Like, okay lang kahit maglakad ka lang pa uwi, hindi siya nakakahiya kasi yung oil or yung tawag dito, yung oily face natin is hindi siya like haggard tingnan. So parang glowing yung skin mo glowing yung skin mo, tapos parang younger ka tingnan. So parang bumata ka ganoon, or ang gaan ang gaan tingnan yung mukha mo, maliwalas ganoon. So this is very nice and this is a good thing. At guys, I'm telling you na this is like an opportunity for you to, or this is your chance to start taking care of yourself and na maging health conscious kayo para yung tsura niyo, especially yung mukha niyo, is parang palagi na kayong blooming, ganun. Kahit wala kayong jowa, kahit wala tayong jowa, single tayo, hindi tayo mukhang auntie. So dapat baby face lang tayo, fresh lang tayo tingnan, di ba? So kahit wala tayong jowa, may papansin pa rin sa atin. Tinitingnan tayo ng jowa ng iba. Charot. Bawal yun guys. So update, and dito na ako sa malapit na ako sa may Cebuana dito sa Kawayan. So in just siguro mga 10 to 15 minutes na paglalakad, and finally makakarating na ako sa boarding house kasi malapit na yan dito. So Kawayan na to dito, end na to ng Kawayan, tapos in just a few minutes, siguro mga 2 minutes or 5 minutes walk, zone 3 na siya. Tapos after ng zone 3, zone 2 na sa boarding house na namin. So hindi ko na check yung oras. Oh, it's 6:25. So mga siguro 1 hour and hindi, 1.5 hours siguro yung walking ko. Andito na ako sa court, sa covered court, basketball court ng
kawayan. And sa totoo lang guys, medyo nalay na yung paa ko, yung legs ko. Pero hindi ako nakakaramdam ng like exhaustion or pagod kasi hindi siya mainit. So hindi siya dehydrating kasi gabi na. So this is really good. This is really a good time to go for a run or walk. Kaya lang mas mabuti sana kung may kasama ka para safe ka. So ako kasi wala namang sumasama sa akin. So solo lang ako, and sabi ko nga kanina, okay lang kasi meron naman akong panakot or defense. And I also syempre pray to God before ako mag-run or mag-walk para may guidance ka. So dito na ako sa Cebuana, and 10 minutes more makakapagpahinga na ako, makakaupo na ako. So dati runner ako, so sa akong athlete way back in elementary, nag-run ako. Pero nung nag-high school ako, hindi ko na siya na-maintain. Kasi nga, feeling ko, ang bigat ng dibdib ko. Ang bigat ng katawan ko. So, hindi na ako nakakatakbo ng mabilis at malayo. Tapos wala pang practice, hindi siya na-maintain. So, hindi na ako nakapag-run. Ang naging kapalit nun, naging player ako ng softball. During high school sa CNT. So, kinuha akong softball player, which is also an advantage for me kasi runner ako. So, sa softball, nakakapag-run ka rin sa field. So, nagamit ko rin yung sports ko. Pero hindi na siya nagtagal kasi hindi rin naman ako senior high doon. And syempre sa senior high, hindi na siya uso. Like, hindi na kasi siya kasali sa points. Pag kasali ka ng mga extracurricular activities, so, hindi na siya counted. Wala na siyang points. Wala siyang grades. Siguro award lang, gano'n. So, tapos, pag nag-senior high ka na guys, hindi mo na maisisingit sa schedule mo yun. Kasi more on academics ka na talaga. Paperworks, assignments, reports, presentations, may thesis pa, may research. So, lalo pa ngayon college. Diba? So, wala na talaga. Kahit nga yung pagsasayaw ko, yung dancing ko, hindi ko na siya na-practice. Kasi, bukod sa wala akong time, tamad ako mag-practice, mahihain talaga ako guys. Nahihiya ako, like wala akong confidence sa mga ko. Ang baba ng confidence ko na feeling ko, yung mindset ko, napaka pessimistic guys. Napaka negative ko mag-isip. Na na-imagine ko na agad siya, nakukonclude ko na agad siya sa utak ko na pag mag-audition ako, for sure, matatanggal lang ako. Like, hindi ako matatanggap. And, mapapahiya lang ako. So, yun yung mindset ko, guys. Na, hate ko. Pero, hindi ko rin naman mapigilan. So, yun yung katangian ko. Yung mindset ko na, sana, na gusto kong maiba.
Gusto kong maging optimistic type of person. Positibo lang mag-isip, ganun. Happy lang. Pero ang hirap niya gawin, guys. Ang hirap i-build yung confidence. So, yun yung multo ko. Yung mga bagay na sana nagawa ko kung hindi lang ako nahiya or natakot. Ganun. So, finally, in 5 minutes, nasa boarding house na ako, guys. So, I think I need to end this video kasi sobrang haba na siya. And thank you for listening kasi hindi ko napansin yung oras at hindi ko napansin yung pagod. Hindi ko nakaramdam ng pagod. Hindi ko napansin yung haba ng nilakad ko kasi nakakausap ko kayo. So, thank you so much for watching and please follow, like, and share my videos, and don't forget to subscribe, guys, on my YouTube channel, and follow me on my Facebook and Instagram and TikTok. So this is for now, guys. Thank you for watching. Bye.